5. Sino si Paul? Siyam na datapwat si Saulo, na tinatawag ding Paul. Mga Gawa Kapitulo 13. 7 datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Mga taga-Roma Kapitulo 3. Sinabi niya na kung mang-aral siya ng kasinungalingan tungkol sa Diyos, hindi siya masisisi. 13 Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyan ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Diyos, 14 At ako'y nangunguna sa relihiyan ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Mga taga-Galasya Kapitulo 1. 3 Ako'y Hudyo, na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapwat pinapag-aral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon, 4 At aking pinagyusig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. 5 Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote na nagpapatotoo sa akin, at ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga gapos sa Jerusalem ang nangaruroon upang parusahan. Mga Gawa Kapitulo 22. 1 Datapwat si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote, 2 At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Mga Gawa Kapitulo 9. 3 Datapwat pinuksan ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalaki't mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Mga Gawa Kapitulo 8. 1 At si Saulo ay sumangayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Mga Gawa Kapitulo 8. 16 Na datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. 2 Mga taga-Korinto Kapitulo 12. Pagkatapos ay hinihayag ni Paul bigla ang kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo. Ang kasaysayan ng mga relihiyon ay nagpapatotoo sa maraming mga kaaway ng relihiyon at mga propeta na nananawagan para dito pagkatapos ay bumaling sila at naging isa sa kanilang pinakamahusay na tagapagtaguyod. Ngunit ang mahalaga at mapanganib na alituntunin na inilihis ni Paul ay ang hindi niya pagsunod sa mga aral na matatagpuan sa bagong pananampalataya kung saan siya nagbalik loob na ang Kristyanismo ngunit pinili ang isang edukasyon na natatangi sa kanya at nagsimulang ipangaral ito, kaya't kami hanapin siya na nagsasabing 16 Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya. Datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 2. Siyam na tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazare. Mga Gawa Kapitulo 26. 40 At iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 7. 23 At ginagawa ko ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Ebanghelyo, upang ako ay makabahagi niyaon. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 9 Dry English Edition. 13 Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Mga taga-Galasya Kapitulo 3. 6 Na datapwat ngayon tayo'y nanggaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin,
Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. Mga taga-Roma Kapitulo 7. Habang sinabi ni Kristo, 17 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mateo Kapitulo 5. 2 Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong mainggatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Deuteronomy 4. 10 Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. Mga taga-Galasya Kapitulo 3. Tungkol naman sa kwento ng biglaang pagbabagong loob ni Paul. 3 At sa kanyang paglalakad, ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. 4 At siya'y nasubasog sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? 5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. 6 Na ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitin sa iyo ang dapat mong gawin. 7 At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sino-man. Mga Gawa Kapitulo 9. 9 At sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, datapwat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Mga Gawa Kapitulo 22. Mula doon, nagiging malinaw na ang mga manlalakbay, narinig nila ang tunog at hindi nakita ang liwanag, ayon sa Kabanata 9, habang ang Kabanata 22 ay binanggit ang eksaktong kabaligtaran, na nagsasabi, nakita nila ang liwanag at hindi narinig ang tunog. Ang 2 kabanata ay mula sa parehong libro. Ito ang simula ng pagpasok ni Pablo sa Kristyanismo. Tingnan ito. 14 At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15 Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. 2 mga taga-Korinto 11. Ang website ng Voice of Jesus, www.voiceofjesus.org, ay inihambing ang mga sinabi ni Kristo at ni Pablo. Inilista namin ang ilan sa kanila. Paul. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 2. 13 Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Mga taga-Galasya Kapitulo 1. 12 Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Jesus. Juan Kapitulo 17. 14 Na ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. 17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Paul. Mga taga-Efeso Kapitulo 1. 7 Na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Mga taga-Roma Kapitulo 4. 25 Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na mag-uli sa ika-aring ganap natin. Jesus. Mateo Kapitulo 6. 14 Sapagkat kung ay patawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan.
15 Kung hindi ninyo ay patawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Mateo Kapitulo 19 17 Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 20 Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 5 Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Lucas Kapitulo 13 Paul 24 Na palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. 28 Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Mga taga-Roma Kapitulo 3 Siyam na lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay manggal iligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga taga-Roma 5 Jesus 37 Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mateo Kapitulo 12 Paul 15 Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 16 Na ipinamamanhik ko nga sa inyo, na kayo'y maging mga taga tulad sa akin. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 4 Jesus Siyam At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. 10 Huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. Mateo Kapitulo 23 Paul 28 At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 12 11 At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, mga taga-Efeso Kapitulo 4 7 Na dito'y itinalaga ako na taga-pangaral at apostol, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan. Isa kay Timoteo 2 11 Na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na taga-pangaral, at apostol at guro. 2 kay Timoteo 1 Jesus 8 Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. 9 At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. 10 Huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. 11 Datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Mateo Kapitulo 23 16 At sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Juan Kapitulo 10 Sa wakas, nagpropesya ba si Kristo tungkol kay Saulo, Paul? Hindi namin alam kung tiyak, ngunit nakakita kami ng dalawang teksto na dapat naming basahin. Isa Paul, 12 Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na, iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating Isaac ba't ang mga sandata ng kaliwanagan. Mga taga-Roma Kapitulo 13 Jesus, 8 At sinabi niya,
Mangag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, na mangagsasabi, "Ako ang Kristo," at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Lucas Kapitulo 21. 2. Walang dokumentadong balita tungkol sa petsa, paano at bakit ang pangalang Saul ay pinalitan ng Paul, ngunit tiyak na ang pangalang Paul sa Griego ay nangangahulugang maliit, at makikita natin dito, 19 kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Mateo 5. 23 Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. 24 Sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. 25 Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Mateo Kapitulo 24. 43 Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. 44 Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Lucas Kapitulo 6. 26 Na sampenyaong hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Deuteronomy 27. Ang nasa itaas ay hindi nag-oobliga sa mambabasa na tanggapin ang ideyang ito, ngunit ito ay tiyak na nag-aanyaya sa kanya na hanapin ang kanyang sarili sa bahaging ito at magbasa ng walang kinikilingan at malayo sa panatisismo at pagkiling matapos taimtim na humingi ng patnubay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nag-iisang lumikha. Napakahalagang malaman ang katotohanan tungkol kay Pablo dahil si Pablo ay itinuturing na pinakadakilang tao sa kasaysayan ng Kristyanismo at ang dakilang mensahero ng simbahan sa mga bansa. Ayon sa Encyclopedia Britannica, si Street, Paul ay madalas na itinuturing na pinakamahalagang tao pagkatapos ni Kristo noong ang kasaysayan ng Kristyanismo. Ang kanyang mga mensahe ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa teolohiyang Kristiyano. Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nakakaalam. Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. 75 Walang iba ang Kristo na anak ni Maria kundi isang sugo, na nakalipas na bago pa niya ang mga sugo. Ang ina niya ay isang matapat. Silang dalawa noon ay kumakain ng pagkain. Tumingin ka kung papaanong nagal ilinaw kami para sa kanila ng mga tanda. Pagkatapos tumingin ka kung paanong nalilinlang sila. Kabanata 5. 113 Nagsabi ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano ay hindi nakabatay sa anuman, at nagsabi ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay hindi nakabatay sa anuman, samantalang sila ay nagbabasa ng kasulatan. Gayon nagsabi ang mga hindi nakaalam ng tulad ng sabi nila. Kaya si Allah ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng pagbangon hinggil sa anumang sila noon hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Kabanata 2. 76 Na tunay na itong Quran ay nagsasalaysay sa mga anak ni Israel ng higit na marami sa bagay na sila hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Kabanata 27. 19 Na tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Hindi nagkaiba-iba ang mga binigyan ng kasulatan kundi nang matapos na dumating sa kanila ang kaalaman dala ng paglabag sa pagitan nila. Ang sinumang tatangjing sumampalataya sa mga tanda ni Allah, tunay na si Allah ay mabilis ang pagtutuos. Kabanata 3.